sa report at findings ng PNP at DILG ay napakalaki po ng epekto nito. At ito ay tungkol sa ano ba ang dapat paniwalaan at ano ang katotohanan sa nangyaring drama putukan noong May 13 last week dyan sa Senado. Ang report ng PNP at DILG malayo sa mga pinagsasasabi ng mga senador under Senate President Cayetano na sila daw ay inatake, pinaputukan ng NBI. Pero pakinggan niyo itong report na ito. Official na pong ilabas ng PNP ang kanilang report at isinumiti na sa Department of Justice para maging ebidensya sa mga pwedeng i-file na kaso laban sa mga taong nasa likod ng kahiyahiya na shooting drama sa loob ng Senado. Ilabas ng DILG, makikitang dumating ang 29 na NBI agents sa GSIS main building ng 6:17 p.m. noong May 13. Kasama nila ang ilang security personnel ng GSIS. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, humiling ang pamunuan ng GSIS na maproteksyonan sila ng NBI. Dahil daw yan sa panawagan ni Senador Bato de la Rosa sa kanyang mga taga-suporta na magpunta sa harap ng Senado para mapigilan ang nakaambang pag-aresto sa kanya. Nasa loob kasi ng GSIS compound ang opisina ng Senado. The GSIS contains billions of pesos of worth of artworks that are displayed in their walls. Had there been an overflow of si Remulla ito the GSIS, Remulla at saka incredible. Natates. Bahagi ng preemptive measure ng GSIS maintenance ang pagdidrill sa kanilang mga pinto. Kabilang dyan ang pinto na kumukonekta sa Senado at GSIS main Parte lang ho building. ng video yan. Pero paglilinaw ni Secretary Remulla, None of the NBA agents had tactical gear with them. They did not have a battering ram. Wala. They did not have provisions for shape charges to breach any door. nasabihan din daw ang Senado tungkol sa pagdidrill. So, hindi gulatan to because conspiracy theories were abounding, but they were duly informed. Nakunan din ng CCTV ang pag-inspect ng NBI agents sa outdoor canteen hallway at Kalayaan Garden ng GSIS. Dalawa sa kanila ang naiwan. Pasado alas 7 ng gabi o ilang saglit bago ang putukan, narinig sa Senate premises sa second floor ang drilling sa first floor ng GSIS main building. 7:44 p.m. nang i-assemble ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska sa Senate premises sa mga Marine Security, PNP, PSPG at OSAA security personnel. Ikinasa nila ang kanilang mga baril. Matatanda ang sinabi rin ni Aplaska na meron silang aarestuhin. General Aplaska did it in full view of the press. In full view of the press, he gave the order, the lock and load, and he asked them to follow. He allowed them to follow up to a certain point. In normal situations, if there is a perceived confrontation, you will clear the building of all personnel because of possible stray fire. Papunta na sila niyan sa target area o ang pinto papunta sa outdoor canteen area hallway at Kalayaan Garden ng GSIS kung nasa ng dalawang NBI agent. Kita dyan si Aplaska na may hawak na mahabang baril. Lumapit siya sa pinto kasama ang ilang OSAA security. Bandang 7:46 p.m., nagkagulo na sila. Ayon kay Remulla, posibleng ito ang unang beses na nagpaputok si Aplaska. We assume that this is the first time shots were fired by General Aplaska. In a few seconds. Ilang saglit lang, namatay ang ilaw sa lugar at nagsiatrasa ng ilan sa kanila. Pumorma ulit si Aplaska at binarilang bintana. Pero ayon kay Remulla, wala naman silang binabaril. Mind you, there was nobody there. There was no shots being fired at them. Walang binabaril, sasayang ng bala. Sinundan ng putok ng isa sa mga kasamahan ni Aplaska. Sa labas naman makikitang kumugli ang NBI agent at saka nagpaputok ng cover fire. Pero ayon sa PNP, lumalabas sa investigasyon na karamihan ng tama ng baril sa bintana ay galing mismo sa Senado o sa kampo ni Aplaska. On the outside, wala tayong makikitang bullet hole going inside the building. Naku. Okay, so and per our ballistics examination, those 44 fired cartridges came from four firearms. So meaning, meron tayong 4 na shooter. Ang tanong,
May pag-atake nga ba talaga sa Senado? Gaya ng ginigiit ni Senate President Alan Cayetano. Ang malinaw ayon kay Remulla, Pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po ng lahat ng available videos, interviews, affidavits, ay marami po kaming conclusion na nakuha. For the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. una na ring sinabi ng palasyo na Ayan, oh. Wala talagang pag-atake. At ayon kay General Nartates, PNP Director General, ayun, more or less mga 7 putok, 40, 4 na putok at mga basiyo na recover. Lahat daw ay galing sa 4 na mga baril na nandun sa loob ng Senado. Alam nyo, pag ikaw ay nagpaputok ng baril, malapit lang sa iyo babagsak yung mga basiyong yan, di ba? So kung saan nagpaputok, nandun din yung mga basiyong yan. Ay doon daw po na-recover lahat sa loob ng Senado eh. Kung saan nakapwesto yung USAA, lead by retired General Aplaska, graduate ng Philippine Military Academy, MISTA, classmate ni Senator Bato de la Rosa. Wow! So paano ngayon yan? PNP DILG official report. After 6 days, mangyari ang drama. So malayong malayo, milya-milya ang layo ang findings ng PNP at DILG kaysa sa mga naunang sinabi sa media, press conference, live, sa social media nitong si Senator Cayetano. Na from day one, kanyang binintangan kaagad, NBI ang nagsimula, NBI ang umatake, under attack daw sila. So, yan ang matindi. Masyadong naging bias si Cayetano sa unang araw at pahayag until now mukhang pinaninindigan pa yon. Eh hindi naman siya investigador. Ang NBI, PNP, Law Enforcement Agency, sila yung authorized mag-imbestiga. So huwag kayong magagalit. Yan ay report ng PNP. Kasi meron hong mga nagko-comment, sa akin nagagalit, nagbabalita lang tayo. Napaka out of, ano tawag yan? Irrelevant. Out of topic yung sa akin sinisisi nitong mga nanonood. Na alam natin mga troll, mga pro-Duterte, pro-Cayetano yung grupong yan. Autoridad ang may sabi, hindi ako. Ibinabalita lang natin. At siyempre mga autoridad dyan, yan ay balitang totoo. Okay? Yung kay Cayetano ay malayo sa katotohanan. Si Cayetano nasabihan lang ng kanyang mga tauhan. Niloko siya ng kanyang mga tauhan. USAA. Tapos nagpalabas na kaagad siya sa media, under attack sila. At bias ang NBI ang may kasalanan, ganon. Naloko na. Eh yun naman, sinabi ko na nga ng isang araw, yung NBI nandun sa GSIS building kasi nirequest ng management na si proteksyonan dahil nga po nanawagan si Bato de la Rosa ng parang people power, suportahan siya sa Senado para hindi daw siya maaresto. Eh siyempre yung GSIS, gusto niya bigyan ng proteksyon ng kailang opisina. Pangalawa, ang Senado nangungupahan lang sa GSIS building. Yun po yun. Please like and share.